Angeles, Pampanga, Gitnang Luzon. Congratulations! Tayo po ay gumawa ng kasaysayan. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinakita natin ng Gitnang Luzon, tayo ay maisog! Ang tanong, mga maisog ng Gitnang Luzon, binayaran ba kayo? Ang tanong, mga maisog, pinilit ba kayo? Ang tanong, mga maisog, takot ba kayo? Kung ganon, isigaw natin, sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Isigaw ninyo, sino ang gusto nyong mamuno sa Pilipinas? Mga maisog, ako po'y taga-Gitnang ng Luzon. Pero ako po, hihingi po ako ng tawad sa inyo. Dahil ako po, umakyat sa entablado ng akala ko na babaguhin at gagawing malinis ang kanyang pangalan. Pero ako po, gaya ninyo, gaya ng 31 Pilipino na budol. Sino pa ba ho ang nabudol? Ang akala ko, yung kanyang pangako na kaisa-isa, dalawa palang pangako niya. Yung unang pangako, pagkakaisa, wala pang 2 panahon, linabanan na, tinarget ang VP Sara. Bakit mo ginawa yun? Kung si VP Sara tumakbo ng presidente, hindi ka presidente ngayon! Nasaan ang iyong utang na loob? Hindi lang pagkakaisa ang binaling pangarap. Ang tanong ng marami, nasaan ang 20 pesos kilo ng bigas? Ang sabi mo, pangangalagaan mo mga magsasaka. Pues, bakit mo hinayaang mamatay sila? Dahil import and smuggling! Ang sabi mo, sisiguraduhin mo na magkaroon ng katuparan ng pangarap ng mga Pilipino na mas mataas na antas ng kabuhayan. Bakit ngayon ang pagkagutom pinakamatindi sa gobyerno ng diktador Marcos Jr.? Ang buong akala natin, babaguhin niya ang imahe ng kanyang pamilya dahil ang kanyang ama kinasuklaman, pinalayas sa Pilipinas dahil siya'y diktador ng labag ng kabatang pantao. Pero anong ginawa niya? Wala pang 1 taon, pinakulong ang mga nagtatanong kung paano ginastos ang kaban ng bayan. Halos 1 taon pa lamang. Anong ginawa? Tinanggalan ng prangkisa ang SMNI. At 1 taon pa lamang,
kanyang kandidatura, pinagkatiwalaan sa kaisa-isang debate na kanyang hinarap, Pastor Kibuloy. Taon na nakaaluklok sa pwesto. Anong ginawa sa Pilipinas? Napakataas na presyong bilihin, napakababang sahod at kulang na mga trabaho. Pero hindi lang po yan ang pinakamasamang nangyari. Ngayon po, hindi lang tayo gutom. Ngayon po, kinakalagkat pa tayo sa gera na wala pong mabubuhay. Palibasa, hindi natapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Hindi na alam ng bansang China, never nating naging kaaway. Ngayon, lahat ng Chino, sinasabi nila, Chinese spy daw. Anong resulta? Simula pa lang ng ginawa niyang demonyo mga Chino, ang saling ng mga taga-Davao, kalahati na lang ang inaangkat ng China at ngayon, ang pinakamalaking nagsusupply ng saging ay ang bansang Vietnam. Patay na! Yan ba ay galit dahil siya ay galit sa mga taga-Davao? Bakit pinaglalaban ang transparency? Dahil nga po, hindi natin maintindihan. Noong una, ang sabi niya, China ang pinaka-importante nating kaalyado. Ngayon, ang sabi niya, China ay kalaban. Kinakailangan payagan ng mga Amerikanong gamitin natin mga base militar. At ngayon, mga kaibigan, mga taga-Central Luzon, meron po tayong banta dahil pinayagan niyang mga Amerikano mag-deploy ng mid-range missile launchers na naging dahilan kung bakit kamuntik nang magkaroon ng nuclear war sa panig ng Russia at ng Amerika. Bakit kinakailangan ng transparency? Meron bang tao na nasa tamang pag-iisip na nais mamatay ang mga Pilipino? Meron bang nasa tamang pag-iisip na nais na magunaw ang bansang Pilipinas sa gera na wala naman tayong interes? Kaya nga, Mr. President, hindi po pwedeng pinagtatawanan ang tanong kung ikaw ay adik. Dahil may karapatan po kami malaman ang mga importasyon na makakaapekto sa aming buhay. Sumagot ka, Mr. President. Adik ka ba? Tinatakot nila tayo dahil tayo daw ay destabilizers. Destabilizers pa kayo! Ang nais namin sa demokrasya, taong bayan ng soberenya, at kapag ikaw ay palpak, mauulit ang nangyari sa iyong ama, aalisin ka sa pwesto. Mga taga-Central Luzon, handa na ba kayong maghusga? Handa na ba kayong husgahan ang PBBM? Ang tanong, ano ang husga nyo kay PBBM? Hindi na kayo naririnig. Mahina dito! Dito! Naririnig ko ba
lumabas pong balita, Amerikanong nagsulat. Anong sinabi nila? Sa kagustuhan ng mga nagpoprotekta kay BBM sa kanyang pwesto, siniraan nila ang Sinovac. Tinakot nila ang mga Pilipino dahil hindi raw ligtas ang Sinovac. At sinabihan ang mga Muslim na meron daw baboy ang Sinovac. Dahil lamang gusto nilang magalit ang mga Pilipino sa China, naging dahilan, tinakot nila ang mga Pilipino, naging dahilan na napakaraming namatay samantalang nandun sana ang Sinovac para iligtas ang kanilang mga buhay. Ang tanong, ang best friend ni PBBM, mga Amerikano, gawain ba ng kaibigan na tatakutin ang mga Pilipino dahilan na sila ay mamatay? Ang tanong, gawain ba ng kaibigan na nais mamatay ang mga Pilipino sa isang gera na wala namang interes ang mga Pilipino? Kaya muli, mga kapwa taga Gitnang Luzon, ano ang husga kay BBM? Sa aming mga katunggali, ang araw nito, ginugol nila para siraan ako. Pero anong nangyari? Akala nila, palibasa, siniraan nila ako ay magpapasupil. Sa inyong mga kampon ng kadiliman, eto lang ang sasabihin ko, lalo nyo akong siraan, lalo akong magsasalita, lalo akong maninindigan, dahil hindi naman manain ang puwersa ng kadiliman. Hanggang sa kamatayan, mamamatay para sa bansa Pilipinas. Siraan mo ka ng siraan, lalo lang lalagay sa aking boses. Ano ang ating husga kay BBM? Ano ang sigaw natin para kay Pastor Kibuloy? Handa ba kayong mamatay para sa ilang bayan? Manunumpa ba kayo at aamin ba kayo ng bagong Pilipinas? Isa lang po ang mensahe ng mga maisod. Puwersa ng kadiliman, ibinigay nyo na ang lahat ngayong araw na ito para sirain ang isang maisog. Ang resulta, lalo tayo naging matabang, lalo tayo magiging